Yun, what's up guys and welcome dito na naman sa ating channel sa Motor Bro PH. So meron tayong bagong i-review na sasakyan dito. Itong cute na mini e-car. So ito yung napaka helpful sa mga sa mga families, sa mga pamilya na naghahanap ng service na dito lang sa loob ng sa loob ng barangay, sa loob ng subdivision. And yeah, sobrang helpful nito kasi kahit ako natutulungan nitong car na to para maging convenient ang paghahatid ko sa mga anak ko papunta sa school nila. Alright, so tara, try natin. Let's ride! Okay. Ito na. Basta. Boss tayo ng aircon. Hi mga bro, my name is Reb and welcome to Motor Bro PH. So, ayan ito may papakilala sana ako sa inyo ang product po. So, ito ang tawag namin dito is EcoBee solar AC version. So, ito kasi magandang pang service sa mga anak nyo, sa mga schools and daily errands na hindi kailangan gumamit ng gasoline. So, ayan, pakilala ko sa inyo at bigyan ko kayo ng specs. So this is a 2000 watts, 60 volts and 58 amperes na specs po nito. So ano bang ibig sabihin nun? Kapag kasi ang 2000 watts is yun yung motor niya na capacity na lakas niya, and syempre depende pa rin yun sa sa voltage sa specs ng battery. So since this is a 60 volts and 58 amperes, so okay naman, sakto lang para sa kanya. Kaya niya yung medyo yung parang medyo hindi mahirap or medium na uphills. Okay naman din, pwedeng-pwede naman siya. And napansin ko 'yan, nagdo-drive ako. So siguro pag inakit niya yung uphill dito sa amin, kaya naman niya, like nakakatakbo pa siya ng 15 kilometers per hour kph. So hindi naman kasi ganun kahaba at kasi sobrang tarik yung namin mga tarik namin dito sa loob ng village namin. So, all right. So pag-usapan natin ano ba yung mga pwedeng specs, iba pang specs nito at features. Sige, tara. Let's go. Okay, let's start dito sa panlabas na anyo ng mini car na ito, no. So meron tayong projector lights para sa headlights niya, and meron na rin tong park lights na kulay orange dito. Yan, may signal light dito din manggagaling yung signal lights. And then meron na rin siyang features na wiper na at least pag umuulan, wala kang problema at makikita mo pa rin ang daan, no? And then meron din tayong mga LED lights dito sa taas. So yan, malalakas yan. So meron akong pwedeng video sa inyo para mamaya
na pagdilim, makita natin kung gaano kaliwanag itong projector lights sa taas tsaka sa baba. Alright, so okay, meron na rin siyang side mirrors na pwede, syempre, mas maganda, mas safe, dapat nakikita mo yun, dapat standard talaga yan, di ba? And then meron din tayo dito, meron tayong tires dito, ang tires na to ay 4.0 by 10 mags, yan. Ito, actually, ito, hubcap lang ito, yung part na to, yan, hagutin natin para makita nyo. Yan yung itsura niya. Alright, so meron din yan sa likod na stoplight, yan. Meron tayo. May park light din yan. Tsaka ito meron tayong nakalagay na extra tire para kung sakaling maflatan sa daan, walang problema. Meron. Yan. Kompleto yan. Meron signal lights yan. Pakita ko sa inyo signal lights. Yan. Yan yung signal lights niya. Yan. And meron din signal lights dito sa kabila. Yan siya. Meron din siyang emergency light. Just in case. Ayan. Emergency lights. Itsura dito sa harap. Yan po. Okay. So, meron pa. Itong ating solar lights. Ito yung medyo parang nakaka-intrigue. But may solar lights sa ibabaw ng bubong. So, ito is, ang solar lights na ito is nakakatulong para mag-charge nitong battery dito sa loob ng ito, mini car. Itong tumutulong sa atin para hindi na mag-charge sa bahay. Itapat mo lang sa araw, walang problema. Macha-charge ang iyong mini car. Yan, 'di ba? Parang isipin mo, gumagamit ka ng sunlight para i-charge to, libre lang, makakapag-service ka. What? 'Di ba? Parang 'di ba ang nakaka-ellipse talaga itong solar light. But hep, meron magsasabi diyan na parang meron ditong magsasabi na merong mas nakakasama ang solar na yan dito sa EV car. Mamaya natin pag-usapan yung mga tungkol dyan, okay? For now, let's talk about features dito sa labas, yan. And then now, punta tayo sa loob. Okay. Okay, dito sa loob, makikita mo is meron siyang yan, itong mapakaganda at napakalambot. Pag sumakay ako dito at bumalik ako sa normal car ko, mas nabibigatan pa ako sa normal car ko na. Ayan, ang dali-dali niyang iliko. Napakadali niyang iliko. Tapos ayan, patayin natin itong emergency lights. Ito, meron siyang wiper dito. And then ito yung pang knob para kung gusto mo magano yan. D is drive, N is neutral, and R is reverse. And then meron tayo yan mga labasan ng hangin para sa para sa aircon natin. Ito kasi may aircon. So yan, try natin. Ayan, ito. May aircon yan. Sarado natin para ma-feel natin. Ayan, meron tayo kasing aircon dito. Yan, nakabukas ngayon. Yan. Ito na yung dashboard natin. So makikita mo dito yung yung kung gaano kabilis, ilan yung voltage ngayon, yan, ilan yung kilometer na tatakbo mo na. Yan. Tapos ito namang isang to is reverse camera. So yan natin. So ito ang ating dashboard. So ito yung yung kilometer reading. Yan, ito naman yung ating voltage reading. Yan, makikita mo dito kung ano yung level na. And then meron din tayo ditong reverse camera. So wow, astig, 'di ba? May reverse camera na siya dito, 'di ba? So yan, sige, yan natin. Pakita natin reverse camera. Makikita mo yan. Yan, 'di ba? So meron tayong reverse camera diyan. So pero syempre, for more safety, tumingin ka pa rin sa likod. Yan. Madali lang naman tumingin sa likod eh. Alright, this is a 4
cedar na pwede pang isa pang ano dito. Depende sa, syempre, depende sa laki ng tao na sasakay dito sa loob ng car. So, okay naman ang ano, ang driver, dito ang driver seat, dito ang passenger, okay naman. And then, yan, meron tayo dito ang ano, ang electric fan. Yan, ito yung blower fan natin. Ano, pwede mong i-open. And then, meron din ditong ano, light sa loob. Pwede natin buksan. Yun. Diba? Tapos pwede mo rin siyang i-open dito para yung hangin pwede rin pumasok habang umaandar, 'di ba? Pwede rin 'yan. Ayan. Yan. Tapos okay, so ayan, ito yung interior natin. Medyo parang sasakyan din ang interiors. Meron siyang ano, mini component pero do not expect na may ano to, may magandang sounds but it's good to have it. Come on, 'di ba? Sa ganung presyo, 'di ba? Meron ka ng ganito. So sulit na, 'di ba? And then meron 'yan sa signal lights, signal lights, yan. Yung indicator niya. Yan, signal lights. Meron yang park light. May park light 'yan. Ito dito. Parang kotse na rin talaga, 'di ba? Yan, tapos ito yung susian natin. Tapos ito yung tapakan natin, no? So dalawa lang naman. So accelerator, and then this is the stop. So paano bro pagka magano ko, magpa-park ako gusto ko naka-handbrake. Ito, ayan, meron kang ano dito, ito yung handbrake niya, ito. Tatapakan ko to ha. Yun yung mangyayari. Yan. Ibig sabihin nun, yung parang medyo may gear doon na makikita mo, yan, yung part na yan, yung gear na yan, yan, oh. Gagawin namin is, yan, medyo aandar, pero pagka tatapakan mo siya ng maganda, tapos ibababa mo to, yan, oh. Tapos, yan, bitaw na. Okay na, hindi naman gumagalaw. Makaka-survive naman to sa mga, katulad yan, uneven road na yan, yung part na yan, hindi na siya makaka-atras dyan. Yun. But, of course, sometimes, mas maganda is, magbabaon ka pa rin ng pangkalso kung sakali, meron na nabibili sa Shopee ng mga ganun, para sure na itong sasakyan na to is safe at hindi siya basta-basta aandar, okay? Pagdating naman sa seats, yan, makakaano ka naman dito ng ayan, meron ka namang katabi itong driver, and dito sa likod, kaya pa yan mga 2 to 3, depende sa dami, especially pag bata, di ba? Pwede yan 2 to 3 mailalagay mo sa loob. So, paano ba pagsasakay yung pasahero dito? Ayan. So actually ituro ko na rin sa inyo itong paano buksan itong part na to, yan. Yung part na yan. Yan. Dito, open mo yan dito. Yan. Tapos ayan. So ito ang pwede mong gawin is igaganto mo to. Gaganto mo yan. Tapos gaganto mo. Yan, makakasakay na yung tao dito. Ano natin, no? Try natin sakyan, no? Eto guys, ito na yung itsura ko. Yan. Ang headroom ko, ayan, oh. Ay! So, ito itsura ko dito sa, ayan, oh, ayan. Ang ano ko naman, ang legroom ko naman dito is, yan, natin, legroom ko, kaya naman, nakakaano ako dito, ayan, oh. Medyo masikip nga lang, kasi yung headrest nito, itong parang ng upuan, settings itong upuan is medyo nakaganon pa. Pero kung kaya naman, kung nakaganito, ayan, katulad yan. Pero syempre, hindi ka naman upo ng ganyan, diba? Ano ka, nakatungo lagi. Yan. Yan. Yan na natin. Yan. 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 Pwede yan. Yan. Medyo pwede pa naman kung makikiusap ka sa nasa harapan mo, 'di ba? So expect mo na parang medyo maliliit ang mga tao. Pero for me, I'm a 5'5 person. 5 feet 5'5 ang ang height ko. Pwede na. Ganito. Alright. So,
Meron na rin siyang meron na rin siyang kasamang tools. Yan, may tools to na para ready ka sa ready ka sa biyahe. Yan. Tapos may mga seatbelt na rin siya. Kung sakali, ayan. May seatbelts. Ayan. Meron siya. Okay, so kung hindi ka naman gagamit ng upuan, at kailangan mo ng patungan, ito pwede mo itong gawin. Pwede yan. Pwede yan. Yan. Wala ka ng patungan dyan. Pwede ka ng pabili. Yan. Yung mga po siya dyan. Pero actually, meron kang makikita pa dito. Yung motor niya. Dito din. Yan yung controller. Diyan nakalagay yung controller. Pwede ka rin maglagay ng mga gamit dito sa part na ito. Okay. Good. Yan. And then also, naiusog din pala ang nito, ang upuan nito. Pwede mo siya or pwede mo rin i-abate pa ganun. Okay. So tignan naman natin yung niya, yung battery niya kung saan nakalagay. Ito, dito nakalagay ang battery. Ito lang to, yung battery. And then, yan ang batteries niya. Yan. Batteries ito is 5. Yan, normal yan sa mga kasa. Di man nilalagay nila para dito. Pero, upgradable ba siya? Yes, upgradable. Pwede ka pa maglagay pa ng isa dun. So, kung makapapansin nyo, nakadunon ng battery niya. Ang pwede niyan is, ihinero mo pa yung isang dagdag na battery, ihinero mo pa yung pala doon. Kaya yan. Kasi meron pa namang dito eh. Meron pa namang yan. Itong mga puting yan ay para hindi gumalaw-galaw ang mga batteries habang umaandar. Oo nga pala, magtataka nga pala kayo, nasaan nga ba ang aircon nito? So, pakita ko sa inyo yung aircon nito, paano maandar. Ayan. Meron ditong bukasan ng dito. Pagkahilan mo dyan, okay. Yan, dito sa part na to, hindi ko napansin na nalaglag pala yung mic ko. So, ayan, makikita nyo dyan yung parts ng mga aircon. Yan, pati mga wirings, yung busina, yan, makikita nyo dyan. Yan, kayo na lang bahala kung ano pa yung naiisip nyo, o diyan nyo, kung ano pa yung pwedeng ilagay dyan, or ganyan na lang, okay lang yan. Yan, sa part na to, papakita ko sa inyo yung yung paakit sa amin. Yan, kung makikita nyo, yan, binabaybay ko yan, tapos titigil ko. Yan. Yan, nakatigil ako, tapos try natin iandar. Yan, makikita nyo, okay naman. Yan. Yan, tumatakbo ako ng ganyan. Yan, tumabot pa ng 20, 23, yan. Okay naman siya, kayang-kaya naman. Basta yan, mag-isa lang ako niyan. Kahit naman nung naranasan ko is dalawa kami, nakakakit naman tong mini e-car natin. Yan. Okay guys, so yan, pinakita ko sa inyo kung anong itsura ng POV niya, kung ano yung feeling na dinadrive siya sa loob at yung pwede niya, mga kakayahan niya sa dito sa amin. Medyo may mga paakyat, nakayanan naman niya. Mag-isa lang ako, pero nasubukan ko na rin siya na dalawa, tatlo. Yan, kaya naman, but yun nga lang, medyo usad siya. Maganda siya sa mga medyo konti lang yung steep, konti lang yung uphills. Medyo mas maraming patag sa lugar nyo. Tsaka malalayo, okay din. Ayos lang din. At least naka-aircon ka na, naka-solar ka pa. Ayan.
maganda yan. Pero sa mga uphill natin na medyo mas matataas pa, mas matatarik, mas may recommend ko yung isa naming ino-offer na merong parang ano siya, na mas malakas ang battery, kaya mas kaya niya ang akyatan kahit papaano. At yun nga lang is blower lang meron siya. Parts nito. So, ang parts nito is marami pwede kang makita. Meron tong on stock na parts. Meron kang mabibilhan yan. Sa Shopee nga rin din, meron ka rin mabibilhan. Batteries, meron ka rin mabibilhan. But, of course, lumapit po tayo sa mga kaibigan nating mga kapatid nating mekaniko, kasi delikado po ito. Huwag masyado mag DIY kung medyo hindi ka ready sa magiging epekto ng pagdi-DIY. Pero kung ready ka naman, kung makalikot ka talagang tao, no problem, mag DIY ka, pwede. Pero kung hindi mo sigurado ginagawa mo, better call your mechanics. I prefer sa mekaniko na lang, mas ma-offeran niya kayo ng ng mas magandang service kasama na ang installation. Yun ang maganda kasi para siguradong safe ang inyong mga e-bikes or e-car. Kung sakaling nag-e-bike ka, hindi ka marunong magmaneho ng kotse, possible ba kaya madala to? Actually, 50-50. Okay? Depende. Para ba siyang bomb car? Pwede naman. Pero for me, sumubok na ako. Yung kasama ko sa bahay, marunong mag-e-bike, but the first time she handled this, parang hindi siya marunong masyado. Nag-practice pa siya. Pero it's a good practice to, na yun nga, na pwede kang pag nakapagdala ka na nito is marunong ka na rin makapag-drive. Yun ang napansin ko. Kasi yun nga lang, maliit. Siyempre, pag nag-transfer siya sa malaki, ibang usapan na yun. Okay? So, yan guys. So, mga bro, sana naliwanagan po kayo dito sa aking video na ito. And if you're interested, please just let me know. And meron po akong special discount pagka binigay nyo sa akin itong video na to. Bigyan nyo sa akin yung link na to, guys. Bigyan nyo sa akin yung link na to. Bigyan ko kayo ng special discount dito sa sa unit na to. And at sobrang makakatulong to sa mga pamilya. And pag pang service, pangdala sa mga schools, yan, pwede yan. Alright, so my name is Reb and you're watching Motor Bro PH. Thank you and ride safe.